Ito bang nangyaring, sa inyo pong paningin lang, ito, personal nyo muna, sa inyo pong pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyaring walkout kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated yun eh. Oh, ganun ho ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP, Alan, dahil lang sabi niya, i-take up na natin sa floor. Opo. Ang kanilang pinagsisintimientuhan, i-take up sa committee dahil doon ni-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So, paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa kabatiran lang po ng ating mga kabatiran, kasi kami po, mga pangkarano, hindi naman naintindihan yung rules ng Una, hindi naman natin alam yung rules ng Senado. Ano po. Pag sinabi pong i-take up sa floor, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin? Pagdidibatihan namin sa floor, kaming lahat. Yung may kontra at saka isang ayon, so magdidebate po muna kayo. Magdidebate muna. Pagkatapos ng debate, merong magmo-motion to adopt. Okay, iba po yung i-adapt. Iba po, Kasi yung i-adapt po yung motion niya, di po ba? Ano po ba yung motion niyo muna? Teka lang muna, Sen. Yung motion ko nga is to introduce a particular amendment on Section 41. Opo. Na ito yung mangyayari. Na ang isang senador sa isang mahigpit na o ibang mga kaso o rason ay pwede siyang humalo, mag-participate o bumoto sa mga ginagawa namin sa plenaryo o sa komite sa pamagitan ng teleconferencing o video conferencing o anumang gamit na digital or remote. Yes. So pag-participate siya, maaari kung saan man siya naroon, pwede siya mag-participate. Ayun naman, hindi lang naman para sa majority. Opo. Lahat po kayo makikinabang. Halimbawa, yung isa sa kanila, hindi naman, huwag namang mangyari. Kunyari, nasa ospital. Pero gusto niya, dahil bill niya yun, halimbawa, gusto niyang kahit paano marinig ang kanyang sasabihin. Pwede. Kasi ang physical presence niya, wala eh. So pwede siyang mag-zoom kung gusto niya. O kaya kahit phone patch lang, o mag-text siya. Kaya so yun ang motion. Applicable sa aming lahat. Kaya lang, ang nakikita nung isa, dahil merong pauhuli na ng ombudsman o ganito, ganyan, kaya nyo ba kayo? Dahil nga napabalita na napabalitang makukulong daw next week na sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-speculate ng ganon. Ngayon, ang ginawa ni SP Alan, kung pwedeng i-take up pagdebatihan na natin sa floor. Ayun. So lahat pwedeng tumayo ngayon. Sige, ipagtanggol mo nga yan. Paano kung ako naman ang magtatanggol doon. Dahil ako naman ang may motion doon. Ayaw nila. Ngayon, gusto kong humanap ng isang magandang dahilan. Wala akong mahanap na dahilan kung ba tayo nilang makipagdebate. Bakit ka pumunta ron? Bakit ka nagpaboto na senador? Ayaw mo bang makipagtalastasan? Ayaw mo bang bilang senador, yun talagang trabaho niya, di ba? Ayaw mo ipakita mo yung kaganapan na gusto mong mangyari. Seryoso naman tayo sa ating trabaho. Kung halimbawa may kaiba kang pananaw, edi sabihin mo. Ayun, Paliwanagan ito. Ganun po yung nature ng trabaho ng isang senador. Hindi po trabaho ng isang senador na pagkatapos mo mag-deliver ng privilege speech na kung ano ang pinagsasabi mo, pag ikaw ay kanyang i-interpellate, tatakbo ka sa opisina mo, pagkatapos pupunta ka sa media. Hindi po ganun ang senador. Dapat doon po sa plenary, parang lahat naka-record. Ayun, Paano marirecord yung pinagsasabi mo ron? Magpaparatang ka. Pagkatapos magpapasaring ka. Hindi po, dito po ito eh. Pero dun sa punto na para bagang binabanggit niya, hindi kayo magkaintindihan kasi iba ang pagkaunawa ng isang senadora, iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa rules ninyo na idadagdag amendments na po naman ng rules ito na napayagan, kayo nga na binanggit nyo, natalakayin, at kung ano man ang magiging resulta ng talakayan at ng debate, tsaka lamang i-adapt. Pagkatapos na ng katakot-takot na debate, kung gusto nila matapos kami ng alas 12 ng gabi, pagkatapos, pag na-exhaust na lahat, napakinggan na lahat, tsaka lang merong magmo-motion, Madam President or Mr. President, I move to adopt the motion. So yun po yung iminotion naman ni SP Cayetano na i-debate lang muna. Mag-debate muna tayo. Bakit po kinakailangan i-divide ang House? Kasi
ayaw nila, may mag-o-object eh. So para makapagsimula kami, let us divide the house. Yun ang parliamentary practice. Ayun. I-divide ang house na Ibig sabihin, magdebate. hindi. Papayagan nyo mag-debate. Pag sinabi ng presiding officer, division of the house. Yan, opo. So, sino ang pabor dun sa pagdebatihan na natin? Taas ang Yun, kamay. opo, yan, O, titaasan na ganyan. Bibilangin ngayon. Nakuha ng may gusto, 10. 10. O, sa panig nila, 8. O, di nanalo, magdebate kami. Majority rule, magdidebate muna. Magdidebate. Ganun yun. Ayun. Pag-uusapan muna. Akala ko pa naman, kaya Pinalalabo nila ngayon kung ano-anong sinasabi nila. Liwanagin po ninyo, tingnan po ninyo yung transcript, pakinggan po ninyo Ayun. yung motion ni Senator Alan Cayetano. Kaya ako nag-iisip, hanggang kanina, ano kayang mabuting dahilan? O ano kayang dahilan nila? Ba't ayaw nilang makipagdebate? Ba't ka nagpaboto na senador? Ayaw mo naman palang makipagdebate. Ba't naman kayo naparatangan ng ad hominem anya yan? Na para bagang minalidyo yung kapwa Ano yung po senador. ba ibig sabihin ng ad hominem na yan? Yung ad hominem, meron kang inaaglahi na kasama mo. Na imbes na sagutin mo yung issue, binabaling mo sa iba. Wala po akong pinagbabalingan na yun. Sinasabi ko lang, ang distinction po, kilalanin nyo kasi nagtatalo kami, pinipilit nila na mag-concentrate sa Section 24, in-invoke na nga yung 136. Na swak doon dahil yun ang mismong tumutukoy sa amendment ng rules. Wala nang iba. Ayun. Parang ganito yan eh. Yung isa, kung ano-anong halo. Ang dami. Parang kumbaga sa niluto, Chapso ito. chapso ito. Halo-halo yan. Halukay, di halukay. Dito, tuyo lang. Wala nang iba. Specific po yun. Specific yun. Kaya, special provision. Ayun pala. Ngayon, ang pinakikilala ko, sa abogado po kasi, pag binanggit na yung prinsipyo ng batas, yun pong special provision ang mangingibabaw. So wala nang debate dapat. Yun ang gusto ko sabihin. So ayun pala yung punto. Yun ang punto ko. Ngayon, kung sinasabi nila na ako ang lilibak, hindi. Kaya nga sabi ko kay Senator Risa, wag kayong gagawa ng ganong conclusion. Sinabi ko na kanina, hindi po pang mamali ito. Kailangan pong maglagay lang ng distinction. Ngayon po, aminin po nyo, so hindi po nyo naintindihan distinction, wala na po akong magagawa. Ayun, kaya pala ito pinakikita sa telebisyon na parang lumapit siya sa inyo eh. Siya lumapit sa akin eh. Alam mo naman ako, hindi naman ako... Na parang nagpapaliwanagan kayo sa pangyayaring ito. Kasi sinasabi niya, hindi mo dapat sinabi. No, hindi kailangan kong sabihin yun eh. Nagtatagal tayo sa pagtatalo, pinipilit niyo yung Section 24, in-invoke ni Senate President ang 136. So doon napunta yung usapin. So, hindi. So, ang nangyari ngayon, ayaw nilang makipagdebate, bigla silang nag-walk out. Ang tanong ko dito, bakit kayo mag-walk out? Oo nga po naman, Ito ba'y... Alam niyo, sa tuntunin namin, pag pwede namin silang pa-aresto para bumalik eh. May ganun ba kayo? Oo, nasa rule namin. Pero hindi na namin ginawa. Siyempre, mabigat po yun. Pero nasa rule namin. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. Yes. Tingnan mo, okay. Quorum na. Bakit mo in-invoke whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Ang quorum namin, Kuya Benny, 13. Dapat 13. So kung meron kaming, kung 11 kami noon, at sila naman ay siyam, o ilan yun? 20. 20. So, lagpas sa quorum. Yes po. Umalis ang siyam, 11 na lang kami, wala ng quorum. So, sa puntong questionan mo ang quorum, parang parang ikaw nang nanunuya sa amin eh. Kayo ang nagbigay ng condition para mawala ang quorum, kasi questionin mo yung quorum. So, may bad faith dito eh. Hindi ganun ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganun. Kailangan harapan po yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan sapagkat ang kinakailangan pong makinabang at taong bayan. Nakikinig po sila eh. Malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na panindigan niya yung kanyang gustong sabihin. Kahit na halimbawa hindi sila, ang taong bayan in general, maniwala kayo sa akin, alam nila kung sino yung tama.
Opo. Meron nga po sila sinasabi na they may have the numbers, but we have the rules. Yun ang sinasabi nila ngayon. Kapag ganyan po ng ganyan, paano gugulong ang Senado? Parang... Paano magkakaroon ng next level na usapan dyan? Malalaman ngayon ng taong bayan. Ano bang gusto nyo? Ba't ayaw kayong makipagdebate kasi? Wala namang masama. Ang sinabi lang nila, pagdebatihan natin ang proposal niya. Ayun. Bakit nakalimutan nyo nung kayo, on May 27, on February 23, 2021, Opo. nagpasa kayo ng resolution. Ito resolution, number 658. Resolution to allow Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. Ayan, specific Sino yan. nakapirma rito? Opo. Drilon, Ontiveros, Pangilinan, Recto. Sa mga tweet, sila nagpasya nga. At saka specific yan. Tinukoy pa nga kung sino gusto nilang isama eh. Kasi nung time So ata niyan, alam nila na nangyayari sa buhay ng Senado. Bakit nung sila, nakagawa sila, palagay ko nagdebate rin sila noon eh. kung sila Ba't tama ngayon, kayo. ba't ngayon na ako nag-propose na pareho din, halos, ba't tayo nyo makipagdebate? Ano kaya kung halimbawa hindi ako nag-propose? Halimbawa si Senator Lito Lapid ang nag-propose. Ay, adapt na ho yan. Wala na debate siguro. Baka Hindi, makikipagdebate siguro. Akala nila hindi tatayo si Senator Lito. Wag naman yung minamalit yung tao. Yes, Tatayo ma'am. yun. Ay, upo naman. Oo. Kasi usapan namin, sabi niya, bro, pagka tumayo rito, Kapampangan tayo, ganun ho. nasa likod mo ako. Oo naman, sabi ko. Yung kaya ko namang itulong sa'yo, yung kaya ko lang naman, sabi ko. Pero teka lang, palawakin na natin siya. Ano bang importansya? Kung in-adapt nila. Ano ba? Tanggapin natin siya. In-adapt. Ano Sabi ko nga sa'yo, halimbawa, nandun siya sa Papua New Guinea. Opo. So physically, Ang wala sa siya. senador. Opo. Kasi nangyayari naman nasa ibang bansa, di ba? O kaya, may sakit siya. Di ba? Sari-saring pangyayari na yung kanyang physical na presence ay hindi talaga niya maibibigay sa panahon na kailangan siya magsalita doon. At Lalo na kung ng presensya. kailangan niyang bumoto. Di ba? Lahat ng pagkakataon na yon. Bakit tayo mo? Di ba sila, baka kayo isang araw malalagay din kayo sa ganyang kala. Ang iniisip nila kasi, ay pabobotohan nyo kanya si Senator Bato. Parang tawagan nila, Bato rule. Yun daw yung rules na yun. Parang unintended para kay Bato. Sana kung pinayagan lang nila na debatihan namin ito. Lahat kami makikinabang. I'm sure ako makikinabang din sa kanilang mga ideya. Bakit naman Yes, hindi? Baka pwede pa nating i-amend ng konti yung aking amendment. Di ba? Oo, mas lalo gaganda pa po yun. Baka mapaganda pa natin. Kaya lang, kung kayo iiwas ng ganyan, alam po nyo, iniiwasan ninyo, ang pinakamandato ay binigay sa inyo ng tao. So, ang nalulugi dito, taong bayan. Ang pinag-uusapan lang, makipagdebate kayo eh. Umayaw kayo eh. Bigla kayong nag-walk out. Kaya ang tanong, sino nalugi? Di ba taong bayan?